At para po sa ating mga announcement, ay tawagin na po natin ang ating pong pastor. Amen. Salamat po sa ating Chief Deacon. Ano po, at isang maulang umaga po sa inyong lahat. Ano po yan? Blessing. Ano ho? At taon-taon naman po ay talagang pagpanahon ng Agosto ay talagang tag-ulan. Ano po? Aabutin pa po yan ng hanggang September. Ano po? So, salamat po sa lahat ng nandito upang sumamba, pumuri sa Panginoon. God bless you all. Welcome natin si Kuya Gilbert. Palakpakan natin. Ano po? At salamat sa Panginoon siya ay safe. Ano po? Malakas. Ano po? Yun naman pinakamahalaga. Lagi tayong healthy at maayos. Ano? Kaya patuloy tayong mag-iingat sa, lalo na sa panahon ito, ay uso na naman ang ubo at sipon. Ano? Mga lumulusok sa baha. Yan. Uso na naman ngayon ang dengue. Kaya mag-iingat po tayong lahat. So, sa ating po mga announcement ay happy birthday sa lahat ng birthday. Happy birthday po sa akin. Ano? Sa linggo, huwag kayong mawala. Ayan. Yan yung pinakamasayang araw natin. Rain or shine. Tuloy ang ating Foundation Day. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang araw na yun, kahit maulan, pupunta tayo rito. Ano? At magse-celebrate po tayo. Yun na rin yung celebration ng birthday ko. Sa hapon, tuloy-tuloy po yun. At samahan tayo ng Panginoon. So, ipag-pray po natin, siyempre, tag-ulan ngayon ipag-pray natin, ano, may bagyo man, mapahina ng Panginoon, medyo lumayo sa bansa, at hindi naman ganun kalakas. No? Kasi kawawa naman din yung ating speaker, ang gagaling pa ng Manila. Ano po? Ito po yung Executive Vice President ng IBMF. Ano po? Pumayag na po siya na tayo po ay dalawin, samahan sa ating celebration. Ano? Curious din sila kung nasaan na tayo. No? Sabi ko, nasa mabuti kaming kalagayan. Salamat po. Ano? So, praise the Lord. Okay na po, nag-approve na po siya. No? Second announcement, we're praying for the yung talent festival natin. Pinag-uusapan pa kasi mga alanganin pa, nag-uulan. Ano? Alam niyo naman, mahirap ang papuntang Pilar. Alam niyo yung daan doon. Ano? Hindi pa sementado, malubak-lubak at maputik. So, let's wait. Pero tuloy po ang practice. Mamaya ay magpa-practice ulit, ano? At may kahilingan yung mga young people, magsasampurado tayo mamaya. Yan! Sampurado lang pala, hindi siya ako disipin. Magsampurado tayo lahat. Balik kayo lahat mamaya, magsasampurado tayo. Sasamahan na rin ang pantisal para maalat-alat. Kapag meron silang may sopas fellowship dito Gusto kong magpunta, matikman ko yung luto nila ng sopas. Sino ba nag-luto kapon? Si Jonah yata ay nagluluto si Micaela. Okay. Mana sa nanay. Okay, so mga kapatid, reminder po sa lahat ng pledges po natin ay pakiabot na po natin kay Ate Laida, no? Para naman po makapag-transaction na tayo doon sa ating catering, ano po? Kasi magda-down na tayo ng 50%, ano po, sa ating pong catering. So, yun po ay pakiabot na lang po kay Ate Lights. At salamat po sa lahat ng tumulong
nakibalikat sa mga pledges po natin para sa ating first foundation day. Ano ho? At pinili natin ang araw ng August 16. Ano po? So, yun po yung ating napagkasunduan. So, yun lamang po. Wala na tayong masyado pang announcement. Ano po? Yan po yung highlights ng August. Muli, happy birthday. Happy anniversary din kala Kuya Gilbert and Ate Lea. Anniversary po nila. Ano ho? At nagkita po sila tag-ulan. So, salamat po sa lahat ng nandito, buong maghapon. Masaya naman tayo dito, kasi nga ho ay hindi ganun kainit, Bagamat maalinsangan, pero kaya naman, So, pag-pray natin na maging maayos po ang panahon hanggang sa buong maghapon na ito. Buti na lang, patigil-tigil, Kasi, yung kahit paano nagsasaksan, So, ayun lamang po ang ating mga announcement at pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. At ihanda po natin ang ating mga puso at isipan sa pagsamba, pagpupuri. Bagamat maulan, ay ibigay po natin ang concentration at focus sa papuri at pagsamba sa Panginoong Diyos ngayon po. Magandang umaga po. Ipon, tayo po ay mamawin. Humindig ka para kay Jesus. Hindi ka kay Jesus. Ready? Sing. Hindi ka kay Jesus, tayo ay susunod. Ang sinapagkatan sa makikihapon, tayo'y nanginilbi ng taong karakihan at nanangilan. Hindi ang pagkahan, hindi ang Jesus. Malag ang masasabi sa hinamong namin. Sulat ay isang mahawang pangalanan ng makikipaglaban at ng imarinsan. Hindi ka akayin. Ilan mo ang ibig ng nagsisinamin. Puri ng kanan ang aming nagtitilang. Nagbigay ng buhay ng kalilingan. Pag-ibig at umayo, ituloy ang nais. Pakinggan mo ang tinig ng nagsisiawin. Inuri ng tanan ang hari at iniwan na nagbigay ng buhay ng nasalit. Ayaw po tayong lahat sa pang-apat. Hindi ka at kay Jesus, di may matatapos. Tayo'y matitihan at bukas ay tugon. Ang bawat pagkahumpay may putong ng buhay. Sa Diyos ay maglilisan magpakailanman.
Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos, nakilang po namin Ama. Una po sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, pagkakat mo ulan, idinako mo po kami ng maluwalhati sa aming po bahay sa bahay ng umagang ito. Salamat po sa iyong biyaya at pagpapala at pag-iingat, Panginoon. Malayan ko sa bawat bahagi ng gawain, ikaw ang siyang mapupurihan, kami ang siyang bababa. Patawad mo, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na hindi namin nagawa ng tama para sa iyo. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at gawin mo po kami karapat-dapat ngayong umagang ito sa pagpupuri sa iyo at pagsamba, Panginoon. Dalangin namin na aming mga kapatid na parating pa lamang, kaya ingatan niyo po sila, parating po sila ng maluwalhati sa umagang ito. At dalangin din namin sa iyo lahat ng nakatunghay sa live stream ngayon. Pagpalain sila sa kanilang pagtunghay, Panginoon. At pagpalain mo rin ang lahat ng mga churches na kasabay po namin sumasamba ngayong umagang ito. Pagpalain mo ang gawain nila, Panginoon, lalong-lalo na ang lalaking gagamitin mo, Panginoon. O Diyos, ingatan niyo po kami at samahan sa buong maghapon na ito sa pagpipray po. Prepare po namin para sa aming Talent Fest, Panginoon. At ngayon din sa preparation ng aming founding anniversary next week. Dalangin namin na ngayon pa lamang ang panahon ay maging maayos, Panginoon, upang makarating yung malulhati ng aming pong tagapagsalita at gayon din ang aming mga members, Panginoon. Dalangin din namin na mapunuan ang lahat ng pangailangan sa darating na founding anniversary namin, Panginoon. At ang dalangin ko, Panginoon, ay maging masaya ito, maging maayos, at patuloy kang mamuna, Panginoon, sa mga gawain sa buong maghapon na yun sa aming pong celebration. At salamat po, papuri sa iyo, lahat ng pagpapala at lahat ng kapurihan, binabalik po namin sa iyo sa umagang ito. Ito pong aming samantalangin sa matamis na pangalan po ni Kristo Jesus. Amen at amen.
Sige po, tayo po ay magsitayo po lahat. Samahan niyo po kung buksan ang ating po mga Bibles sa aklat po ng mga taga-Hebreo, Kabanatang 3, mula talatang 13 hanggang 19. Book of Hebrews, chapter 3, verses 13 to 19. Ito po ay pagbasa ng salitan. Ako po ang unang babasa at kasabay ko po ang mga may Bibliang Tagalog. At susunod naman po ang mga Bibliang Ingles. At sa talatang 19 ay sabay-sabay po natin babasahin. Aklat po ng mga taga-Hebreo, Kabanatang 3, talatang 13. Ito po ang sinasabi. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa, araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino sa inyo na gaya ng kasalanan. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa mga pamumungkahi. At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon? Hindi ba gayong nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? Sabay-sabay po tayo sa verse 19. At nakikita natin na sila'y hindi nakapapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Awitin po natin ang ating dokso. Ang Ama ay papulihan, Anak Espiritong Banal, ang mga taong nilalang, at ng tanang kalangitan. Amen.
Hindi po, tayo po itutulog sa ating trono ng biyaya. Palangin po, panalangin ang ating idadalangin. Panalangin magpapala. Salamat po sa umaga ito. Sana po ay maging matahimik ang gagampanan namin pagpupulong ngayong araw sapagkat tila nga po napakalakas po lagi ng ulan ngayong araw na ito. Kaya po, salamat po, pinibigyan po kami ng pag-asa sa aming bibigay panalangin sa iyo. Salamat din po sa mga oras ng aming mga panalangin. Lalo na po sa mga kapatid namin na hindi namin nakakasama sa araw po ng prayer meeting. Sana po ay dinggin mo, Ama, yung bawat panalangin kami binulog sa iyo. Lalo po sa mga kapatid namin na matagal na po namin hindi nakikita. Maging ang mga panalangin natin sa ating mga sarili, sa araw-araw, araw at gabi. Salamat po sa inyong tinig. Lagi po pinagpapasalamat ang mga dalawang ito na iyong tinutulog. At ngayon nga po, kami dala po sa aming pagbibigay. Pagpalain po ang bawat anak mo na may malalang puso. Salamat din po sapagkat sa mga biyayang pinagkakaroon niyo ay maraming tulong para sa mga gastusin na ating ginagampanan, lalo na po ng mga panahon ito ng ating pagbabagong sikap na mapaungtad na muli ang ating bagong bahay siyambaan na pinahintulot sa atin ng ating kapatid. Muli po, siya po ang pinakabatas na papuri. Sigara, marikot sa tamang pangalan ng ating dahilan. Amen. Amen. Jesus is mine. He's been my foreman in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is our rest. I know the author of tomorrow is more than myself.
foreign, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. So just po ang pinamataas na po. Amen. Maraming pong salamat sa ating special number. Maraming salamat din po sa choir kanina. At ganda inyong awit. Ano po? Ditong umawit ngayon. Pagpalain kayo ng Panginoon. At salamat po sa lahat ng
may bahagi ngayong umaga sa pulpito sa ating mga deacons po. Reminder lang po, yung po inyong mga membership form ay pakilagyan niyo po ng salvation testimony because that is the very important thing na gusto kong mabasa. It will become invalid if I don't read how the Lord talked to you or how the Lord worked in your life. Ano po? Kasi yun yung validity talaga ng membership, yung salvation po natin. Formality lang yung member kayo ng SGBC, pero pinaka-member tayo doon sa salvation na tayo ay nakakilala sa Panginoong Kristo. At salamat po sa lahat ng nagpasa na, nag-comply. Salamat sa pagtitiwala nyo sa inyong pastor. Ako na po ang nakapirma doon. Ano po? Yung pong previous, ano na po yun? Tapos na po ang history na yun. Ano po? This is a new one, a new beginning, a new relationship, a new journey of faith. Lahat ng bagay na iniwan natin ay bago na po lahat ngayon. Iniwan na natin, iwanan na po lahat natin doon. Ano po? So, salamat po sa Panginoon sa lahat ng nagpasa na. Yung mga hindi pa po, ay pakipasa na po. At yung po mga members pa natin na hindi pa natin nakakasama, pwede na naman po silang kausapin. Ano, para naman po makapag-fill up sila again ng new membership ng Saving Grace Baptist Church. Ayun, maganda pagkakalagay. Hindi ko na paalis ito. Sakto na to. No? Yung new beginning na lang sa ibaba. Yun na lang ang tatanggalin. Ano? Ayan o, sakto na. Wala nang alisan yan. Amen po sa nagka-cut out si Deacon Sito. At nandun pa rin sa traditional ang ating mga magaling pa rin yung kamay niya. No? Yung iba, ano na lang sa screen na lang. Di ba, no? Pero sa atin, napagtsatsagaan pala natin na meron pang ganyan. Amen. Mag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos sa aklat po ng Hebreo. Hebrews chapter 3. Verses 8, 9, 7, 8, 9. Pakitayo po tayong lahat at pakisundan nyo na lang po sa inyong mga banal na kasalanan. Aklat po ng Hebrews chapter 3 verse 7, 8, and 9. Ganito po ang sinasabi, Hebrews chapter 3 verse 7. Wherefore, as the Holy Spirit said, today, if you will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation, in the day of trial in the wilderness. When your fathers put me to the test, proved me, and saw my works 40 years. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Nalayan ko patuloy kang mamuna sa amin at mapakinggan po namin ang maayos ang mga salita, maintindihan po namin. Ikaw ang siyang aming maging guro, Panginoon. Pagamat maulan, sa iyo po ang aming attention, Panginoon. Salamat po sa biyaya sa umagang ito. Tayo magsimpo. The author addressed these words to the Jewish Christians. So, sinulatan ni Pablo ay mga Kristiyano Hudyo po. It is a community probably in Rome, Italy, that previously endured public persecutions, imprisonment, and loss of property. Their faith was wavering and was on the brink of turning back from Christ. Itong panahon ito, sinulatan ni Pablo mga Hudyong Kristiyano na nasa Rome, Italy, probably, yun ang nakasulat, at nakararanas sila doon ng panahon ng persecution, paghihirap, suffering, lalo na kasi nagsisimula pa lang sila sa pananampalataya.
Marami na nadi-discourage na kasi nga pati yung mga property nila kinukupis ka ng gobyerno. Po, ganon kahirap ang kanilang sitwasyon. Para ba, makahirap pa na maglingkod sa Panginoon. Gusto ko nang mag-turn back. Gusto ko nang tumigil. No? Kasi simula pa lang nila ano na agad. In the same way, tayo magsisimula ulit. Nasa starting point tayo again. And ang starting point na ito, marami na tayong sisimulan at pagdadaanan. Ano po? But at that time, they are being reminded by the author. Sabi nila si Apostol Pablo, kasi nga kahawig na kahawig kung paano magsalita si Apostol Pablo sa aklat ng Hebreo. Pinaalalahanan sila ng author not to turn back again and mention and illustrate what happened in the days of provocation. Author, yung pangyayari noong Old Testament na kung kailan malapit na sila doon sa Promised Land, saka pa sila na-stop because of unbelief. Kunti na lang, makakapasok na sila sa Promised Land. But what happened? They provoked the Lord. They do have discouragement. They don't believe in the power of God. They were being discouraged. Kung makita nila na yung Promised Land na yun, may tao na malalaki. No? So, gusto na nilang umatras. The Israelites are not listening and ignoring the words of God and want to go back in Egypt. Hebrews chapter 3 verse 7 to 19 tells us that listening to God is more than simply hearing His words. It means responding with faith and obedience. Marami kasing Israelites noon, agree lang sila ng agree. Pag narinig nila ang mga salita ng Diyos na binibigay ni Moses, lagi naman silang naka-yes, lagi silang naka-go, lagi silang approve. Yung pala, pumapasok lang sa isip, kaya no respond again. Walang pangyayari na nagbabago sa kanilang buhay. Nag-absorb lang sila, pero walang changes. Walang nalalagay sa puso. So, when you are listening to God, this means you'll have to respond in faith and obey. The passage points to the Israelites in the wilderness as an example of what happened when people hardened their hearts and refused to trust God despite of seeing His works. Within 40 years na sinasamahan sila ng Panginoon, paglabas pa lang nila, sinasamahan na sila ng Diyos, nakikita ng kanilang mga mata ang mga himalang ginawa ng Diyos sa Egypt, the plagues, and all of those things na himalang ginawa ng Diyos, ang paghatid sa Red Sea. They've seen it eye to eye. Pero bakit wala pa rin faith sa kanilang puso? Kasi po, nagpapahinood lang sila, sumasama lang sila kung ano nangyayari, kung ano ang nangyayari, sama lang sila without realizing kung ano ang kanilang ginagawa. Now, how can they endure trials, temptations, and all of those sufferings in the wilderness kung talaga wala kang faith? Kahit pa kayo, hindi kayo tatagal sa gawang ito kung wala kayo pananampalataya.
The only way to endure, overcome, and achieve God's purpose is to listen first. Wala kang ma-absorb, wala kang maintindihan kung lahat ng pinakikinggan mo ay lumalabas lang. So the first important thing to do to achieve and overcome and achieve the purpose of God is to listen first and obey His word. Now, in these verses, let us find out the benefits of listening. Ano ba ang benepisyo ng pakikinig? No po, napakahalaga niyan, lalo na sa nag-aaral. Kaming mga teacher, galit na galit sa mga bata pag di sila nakikinig. Halos magsisigaw na kami para lang makinig sila. Kasi nga, sayang yung effort. Nagsunog ka ng kilay sa pag-aaral. Inaral mo ang objective. Naggawa ka ng mga activities. Naggawa kang exam. No? Pagkatapos yung bata, andun lang, nakikipagkwentuhan, hindi nakikinig. Kahit anong sabihin mo, wala siyang interest sa iyo. So sa bagay, kaming teacher, gagawa talaga ng paraan paano namin makukuha ang kanilang attention. So pag ginawa na namin ang best namin, may responsibility na nung nakikinig kung ma-absorb niya o hindi. Basta kami, tutuloy namin ang gawain ng pagtuturo. No? So let us find out, ano bang makikita natin sa pagyayaring ito? Kung tutuusin, ilang araw lang, mararating na nila ang promised land. Hindi aabot ng buwan. Malamang araw lang eh. Or linggo lang, matatawid na nila. Pero bakit tumagal sila ng ganun? Umaba ng 40 years. Tataka nga ako eh, kasi nga, yung generation pa na yon, yung kasama ni Moses. Yung mga naka-witness. Ang nakapasok, yung after that generation. Sila ang naka-achieve ng blessing. So let us find out the benefits of listening. When we listen to God, this is what will happen. Number one, we can maintain our close relationship to Him. Kapag ikaw ay nakikinig, it means yung pakikinig mo may obedience. Yung relasyon mo na malapit sa Panginoon, napapanatili mo. Hindi maganda yung may relasyon ka pero hindi kayo close. Tama ba ako? Maaaring mag-asawa, may relasyon pero hindi sila close. Kasi may war sila. May mag-best friend. Friend nga sila, pero hindi sila nag-uusap. Hindi sila close. Marami tayong mga kaibigan. Marami tayong co-teacher. Marami tayong co-empleyado. Pero hindi naman tayo close. Sa Diyos, may relasyon tayo. Ang tanong, close ba kayo kay Jesus? O baka naman, tagasunod nga tayo, pero milya-milya ang layo mo kay Kristo. Sabi ni Jesus, follow me! Ha? Ano po, Panginoon? Kasi layo mo eh. Hindi na marinig kung ano ang sinasabi ni Kristo. So, tingnan natin. Hebrews chapter 3, verse 7. Sabi ng Panginoon, wherefore, as the Holy Spirit said, today, if ye will hear His voice, harden not your heart. Yun ang unang bilin. Kami mga pastor, magpipreach kami. When we preach, the seed comes out. Ang mga salita ng Panginoon, mga seed yan. So, tayong nasa pew, tayong mga nakikinig, kayo, or ang audience na mag-absorb. So, it is the responsibility of the listener how to absorb the words of God. Ang trabaho namin ibigay, ipaintindi,
ipaunawa, padaliin. Pero hanggang doon lang kami. Hindi na namin kaya kung paano ang gagawin ng Diyos sa puso nyo. Ang trabaho lang namin, ibigay ang salita ng Diyos. But how you absorb it, it is your responsibility. Kung paano i-absorb yan. The first thing to do, harden not your heart. Mararamdaman nyo naman ang Spirit pag nagsalita. Well and good, if you are here, you are ready to listen. Well and good, you are intended to come in this place to hear the words of God. And that's very good. Huwag niyong sayangin yung pagod niyo. Nag-effort na kayo, nagbihis na kayo, nag-ayos na kayo ng sarili. You make yourself presentable. Kapag hindi kayo natuto, kapag wala kayong natutunan, kapag wala kayong naisabuhay, sayang lahat ng pagod. It's useless. Every week, may pagpapala ang Diyos sa inyo. Kasi nga, every week, kumakain tayo spiritually. The first thing to do, when we listen to the Lord, when we listen to the words of God, we maintain our close relationship to Him. The first thing to do, harden not your heart when God speaks to you. Pag sinabi niya, anak, kailangan mo lang magsisi ng kasalanan. Do it now. Mahirap mahuli. Baka dumating na ang Panginoon. Pag sinabi niya, bigay mo na ang pagtitiwala mo sa akin. Gawin mo na right now. The Lord speaks to you. Huwag mo palagpasin ang pagkakataong kinakausap ka ng Diyos. This passage urges us today, if you hear His voice, do not harden your hearts. A responsive heart allows God to guide, correct, and strengthen. As we listen, we must keep our attention, focus, and understanding of what God. That's the first thing to do. We must keep quiet when the Lord speaks to us. Do not argue. When we argue, hindi mo matututunan ang kanyang sasabihin. Bakit? Nakikipagsabayan kayo. Parang Sunday school lang yan. Pag sinasabayan mo yung Sunday school teacher, hindi niya may tuturo yung kanyang tinuturo. No? Kasi hindi tayo nakikinig. Gusto lang nating sabihin yung gusto natin. Yung natin, pagkakaintindi. Hayaan muna natin siyang makatapos. When we listen and obey, it intensifies our closeness to Him. And God will quickly respond. Spirit. Kasi ang Diyos po, sumasagot siya. Babasa ka ng Bible, nagpipray ka. Siyempre, may mga pilosopo, paano ba sasagot ang Diyos? Nasa langit naman niya, maririnig ko ba yun? It is always by the Holy Spirit. Mangungusap ang Diyos sa salita niya at siya magpapaalala ng lahat ng bagay para sa atin. Sabi kasi ng John 14:26, but the Comforter, who is the Holy Spirit, whom the Father sent in my name, He shall teach you all things. Sabi ng saksi ni Jehovah, power lang yung Holy Spirit. Parang energy lang yan na nagbibigay ng light. Wala siyang personality. Ito ang linaw ang sabi, John 14:26, but the Comforter, who is the Holy Spirit, whom the Father sent in my name, and He shall teach you all things. Sabi ko lang doon sa kausap ko, ginamitan siya ng He. Personal pronoun. It means He is a person. Nagtuturo siya. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatever I have said unto you.
how can the Holy Spirit gives you the remembrance if you don't read the Word? How can the Holy Spirit work in your heart and mind if you are not reading the Bible? So the first thing to do is to listen and read the words of God. And there is something that you can remember. Alam nyo, sa Sunday School, dyan ako natuto. Sa pagbabasa, pagtuturo, pag-usap, pagtanungan. Ang dami ko natutunan sa Sunday School. Dyan ako na-train. Alam nyo, napapakinabangan ko ngayon. When I sit and read the words, lahat ng ko, pumapasok lahat yun. Kasi parang ang computer. Yung design kasi ng computer, kinuha lang sa utak ng tao yan eh. Nag-absorb lahat kayo ng information. Nai-store nyo lahat yan. Yun ang gagamitin ng Holy Spirit. So kung may laman, yung kaisipan natin at may naitanim dyan, yun yung ipapaalala niya. So let us listen to the words of God if you are truly a sheep of God. Sabi ng John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. So if you want to be a follower, if you're really the sheep of God, you must listen to the voice of the shepherd. Alam nyo, minsan may literal meaning yan eh. You know my voice. You know what was inside my heart. You know my personality. You know me as your pastor. Kilala nyo ang boses ko. Pag iba nag-preach dito, hindi style pastor yan. Alam ko style pastor. Alam ko ang opening ni pastor. Alam ko yung background ni pastor. Bakit? Sanay na kayo sa akin. Pag nang iba kayo, maninibago talaga kayo. Bakit? Iba na yung shepherd. So, meron talagang mga sheep ang mga pastors. And I'm grateful to God. Nandito kayo. Opo. Nagtiwala kayo lahat sa akin. Sama-sama nating palikatin ang gawain ng Panginoon. So that is number one. When we listen, we can maintain our close relationship to Him. Bilin ko lang, huwag kayong lalayo sa Panginoon. Kaya nga sabi ko doon sa mga kapatiran na may mga kapatid, pamangkin, o pinsan na naging member natin, talk to them. Lalaki sila, makakapamilya, kakaanak yan. Huwag natin silang hayang lumayo. Kailangan meron silang sinasambahan, meron silang sinasamahan, meron silang church, kasi mga anak nila lalaki, ayaw natin silang mapalayo kung saan-saan sila papunta. Apo. Tayo mismo ang mag-alaga sa kanila at mag-aakay. Napakahirap ng isang tao na wala ka talagang pinupuntahan church. Hindi mo alam kung saan ka. Nakakilala ka sa Panginoon pero hindi mo ilalagay ang sarili mo. Saan ka maglilingkod? Saan ka mag-serve? No? And I thank the Lord, you serve the Lord here. Kahit na ano nangyari, kahit na anong pinagdaanan, kahit na anong katikisuran, kahit na anong paghihirap, kahit na anong problema, sumama pa rin kayo sa gawain ng Panginoon. And praise the Lord for that. Number 2, the benefit of listening, we can avoid the danger of unbelief. Bakit may unbelief? Dalawang bagay yan. Una, wala pa siyang alam. Pangalawa, marami na siyang alam. Pero ayaw niya magtiwala. Diba dalawang bagay yun? Yung isa hindi naniniwala kasi wala pa siyang alam. Bibigyan mo pa siya ng information. Tuturuan mo pa siya. Yun naman sa baliktad. Marami na siyang kaalaman pero ayaw pa rin niya.
Nasaan kaya ang Israelites doon? Yung kasama ni Moses. Malamang po nandun sila sa marami na silang alam. Sila pinagbigyan ng 10 utos. Sila ang mga tao na kasama na binilinan paano ito yung tolda. Paano sambahin ang Diyos? Paano siya i-approach? Kadami na nilang alam. Pero bakit ganun? Anong sabi ng Hebrews chapter 3 verse 9? When your fathers put me to the test, at Diyos pa yung tinetest nila, no? Baliktad pala. Ang Diyos ang tinetest nila. Tingnan natin kung hanggang saan ang pagpipigil ng Diyos. Galitin natin, kulitin natin, matikas yung ulo natin. Huwag natin siya sundin. Tingnan natin kung hanggang saan kanyang pagtitimpi. Ayun o. When your father put me, Diyos mismo nagsasalita, to the test, to prove me, and saw my works for 40 years. Wow! Kinantahan na, sinayawan na, tinamblingan na, ayaw pa rin sumunod. Pinakain na, inalagaan na, binihisan na, binigay na ang lahat ng Diyos, ayaw pa rin sumunod. What happened? Nangyayari pa rin yan ngayon. Tinuruan mo na, binihisan mo na, nilagay mo sa posisyon, binigyan mo ng ayos na pagkakakilanlan, lahat okay na, wala pa rin palang na-absorb. Kaya sabi ng Diyos, wherefore I was grieved. Talagang lungkot na lungkot ang Diyos with that generation, and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. How come? Sabi ng Diyos, so I swore in my wrath, they shall not enter into my rest. Sayang lahat ng pagpapakal nila, no? Verse 12. Ito na po yung verse natin sa number 2. We can avoid the danger of unbelief. Verse 12. Take heed, brethren, let there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. What is the implication? The implication is this. It is possible that you are a member of a church for a long time but remain in unbelief. The generation of Israelites with Moses seen the works of God for 40 years and still have their unbelief. Pastor, nangyayari ba yan? It's true. Meron na nga, pastor na eh. Yan, witness sila dito. Umaatin ng mga ano yan eh. Sila, Kuya Ronald, mga kasama ko yan sa mga conferences. Nung panahong kasagsagan ni Pastor Cavino, lagi kami doon sa Mandaluyong. Lagi kami doon sa Antipolo. Merong ano doon, may mga seminars. Wala kaming absent. Sipag-sipag namin. May mga nagte-testimony, Pastor. Doon pa lang sila naligtas. Kapag nagpipreach na yung nakikinig yung mga pastors, and there were pastors na sila, they are unsaved person. Di pa pala nila kilala si Kristo. Pwede palang mangyari yun. And I praise the Lord, yung ate ko, nagte-testimony ngayon. Hindi pa nahuli ang lahat, kasi may edad na rin yun. May 70 na ba si ate? Pero nasa Bible book pa ngayon, mas mahigpit pa sa akin. Medyo mas King James Version, pinagmamalaki pa yung kahit ng Bible, King James Version na po. So, kumikilos naman ang Panginoon sa mga huling taon ng ate ko nakakilala siya sa Diyos. At yung kapatid kong babae si Lisa na revive. It means na revive. Ako pa sinisermonan noon pag-uwi. Spiritual pa talaga sa akin. So, amen, praise the Lord, sabi ko. Kumikilos ang Panginoon. Ano po? So,
Tingnan natin yung mga kasama natin, mga anak natin, mga asawa natin, if they do really know the Lord. Kaya nga hinahanap ko dun sa membership form, how they know the Lord. Paano nila nakilala si Kristo? You will be a member of Saving Grace Baptist Church, but if you are not saved, magiging invalid yun pagdating sa langit. No, napakahalaga nun. Yun talaga ang membership, yung pagkakilala mo sa Panginoon sa Kristo. Kaya nga ang tawag sa atin ay saving grace. Doon ka dadaan sa biyaya ng Diyos. No, hindi ka kayang iligtas ng papel o nung pirma ni pastor o nung membership mo. Ang magliligtas sa iyo ang Panginoong Jesucristo na sinasamba ng mga taga-Saving Grace Baptist Church. And that's it. In Hebrews chapter 6, beginning verse 4, the author quote the following verses that some people have seen, tasted, experienced, and almost moved by the Holy Spirit, but still draws out from the presence of God in unbelief. Ano sabi niya sa Hebrews chapter 6 verse 4? For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Spirit. O halos maligtas na to eh. Tinikman na ang salita ng Diyos. Naramdaman na niya ang heavenly gift. Minumove na siya ng Holy Spirit. And they have tasted the good word of God and the powers of the age to come. Verse 6, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. The people who hear the words and did not obey are just those people who were once enlightened, but not already enlightened. They have just tasted and not already eaten or consumed the meal. They have just partakers, taking partially, not being a part. Magkakaiba po yun. They still remain in their unbelief. Nakatikim lang sila, nakarinig. They were even moved by the Holy Spirit and God talked to them. Their first step was in the brink of salvation and they draws out. Yun yung mga taong hindi naligtas. They cannot fall away. Bakit? Di naman sa ligtas eh. Kaya nga sabi niya, it is impossible for them to fall away. Eh, totoo talaga impossible. Di naman sila ligtas eh. Eh, paano sila mapapall away? Hindi naman talaga sila ligtas. So, that's it. Let us avoid the danger of unbelief. Fully trust the words of God because it will bring us into His rest and eternal life. Kaya, when we listen, we can avoid the danger of unbelief. Pastor, meron talagang tao na, talagang di pa niya naintindihan. Well, what you can do is to pray for them. Ganun talaga. Kahit sa family, hindi naman lahat. Meron talagang matagal. Tulad ng mga kapatid ko, tagal-tagal. Pero lately, kumilos na rin ang Panginoon. At naramdaman na niya ang Panginoon. So, what we can do is to pray for our family. Okay, number 3. The benefits of listening. Number 3, what will happen is this. We can avoid ignorance and doubts. Siyempre, if you know something, you are not ignorance anymore.
Ang taong ignorante, yun pa siyempre, wala pang natututunan, wala pang nalalaman, wala pang training, wala pang alam dun sa ginagawa, ano ho. Kaya nga yung mga pastor nag-aaral, yung mga gustong maging pastor nag-aaral. So, may mga kapatiran na po tayo na marami na lang inaral. So, kailangan na lang ay ma-recognize sila. No? Kaya mag-ready na po sila. No po. So, that's it mga kapatid. We can avoid ignorance and doubts if we listen to the words of God. Hebrews 3:15. While it is said today, if you will hear His voice, harden not your hearts. Verse 16, for who, when they had heard, narinig nila, anong kasunod? When they had heard, ayun o, saan na ba? While it is today, if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the day of provocation. For who, when they had heard, dapat sana kasunod, obey. When they had heard, they obey. Dapat sana ganun eh. Baliktad eh. When they heard, did provoke. Ba't ganun? Imbis na sumunod, provocation ang nangyari. Dapat talaga kasunod, obedience eh. Pero meron talagang ganon. Di natin mababago. Did not all. Sino ba yung nag-provoke? Halos lahat eh. Oh. Did not all. Maybe. Kasi nga, ang nakapasok lang si Joshua. Si Caleb. Tama ba? Kahit nga si Moses, di nakapasok. Nadamay siya. No. Did not all that come out of Egypt by Moses? Ilan yung lumabas? Sa pagkakatanda ninyo, 600 men. O, men pa lang yun. Eh, mga asawa pa. O, 600 plus 600. 1,200,000. Eh, may children pa. May mga anak pa yon. O, kung tigi-tigi siyang anak, ilan yon? O, di another 600. Eh, may multitude pang sumama sa kanila nung lumabas. So, almost, kulang 2 million sila nung lumabas. Eh, ilan na sila after 40 years? Ay, lalo pa silang marami sa 2 million. Eh, kasi tumaan na yung 40 years. Ano po? May mga namatay. Hindi naman ganun karami na namatay. Yung pinapanganak. Marami. Alam niyo ba kung gaano katindi mga anak mga Hebrews? Kaya nga natakot na si Pedro dahil dami ng Hebrews. Ano po? So that's it. Ang mga taong ito na nakasama, when they have heard, did provoke. The Israelites heard the word by means of Moses. And it is not by audible voice only. It is also written in the tablet of stone, so that it cannot alter. Pinasulat na sa bato. Hindi mo talaga mabubura yun. But still, they willfully ignore whatever it is written. Even of today, many people have heard the message of the word, the salvation offered by God through believing Christ. They also know and aware of what are the consequences of having unbelief, and they still choose to lean in doubts and start to go astray. Talaga palang may ganun. Kahit na narinig na nila sa panahon ng pangangaral, nang magsimula ang mga apostol, meron din mga ganun. Merong isang instance dito. Tingnan natin, Acts 17:32. Nangangaral dito si Pablo. Sabi niya, one example of this is when Paul is preaching in Athens about repentance toward God and avoid final judgment through believing Christ, whom He raised from the dead. And this is what the crowd's reaction. Acts 17:32. Nung marinig nila na nangaral si Pablo, ito ang sagot nila. And when they heard of the resurrection of the dead, some
mock. M-O-C-E-D. Mock. No? And others said, we will hear thee again of this matter. Meron talagang hindi nag-absorb. Sometimes, even they do understand, they will fully cling to sin. Yun yung ayaw na ayaw ng Diyos. Napakadelikado ng taong alam na niya ang katotohanan. Yan ang mga matitigas sa pulo, no? Hindi nakakaalam na, ang dami nang alam sa Bible, tuturuan mo. Nako, hirap na niyang turuan. Especially na yung mga na-brainwashed na. Ang hirap talaga na nilang turuan. O yung mga taong dami-dami na niyang alam na salita, pero walang pananampalataya, ay napakahirap. Ito ang sabi ng Bible, Hebrews chapter 10, verse 26. For if we sin willfully, ayun na, after we receive the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Yan yung danger. Matapos niyang makilala ang katotohanan, matapos niyang maintindihan ang pagliligtas ni Kristo, matapos niyang makita ang kahabagan ng Diyos, matapos niyang makita ang laki ng pag-ibig ng Diyos, na natili pa rin siyang gustong gumawa ng kasalanan. Anong sabi ng Bible? There remaineth no more sacrifice for sin. Kung gano'n ang ugali nung nakikinig. Ang Diyos po, Diyos din ng katarungan. Kung minamaliit mo na at hinahamak ang Diyos, wala nang sacrifice para sa iyo. It is done. Ganun po ang Bible. We must keep on listening until we understand. Listening continuously keeps our faith alive and growing. Number 4 benefit of listening. We can encourage one another. Pag nakikinig ka, nakikipag-discussion ka, nagtatanong ka para matuto, at nakikinig yung katabi mo, natututo yung katabi. Yun yung masarap sa Sunday School. Kaya dapat nandito tayo pag Sunday School na. Kasi dyan nagsisimula ang pagkatuto. Attend tayo ng Sunday School. And this is the last one, number 5. When we listen and obey, we will experience God's rest. Ang sarap naman talaga mag-rest, lalo na kayo umuulan. Sarap magkape-kape, sarap hihiga-higa, nananakit na yung buto sa katutulog, nananakit na yung kalamnan sa ahihiga. Pero ang sarap naman ng ganitong panahon. Tapos sa i-announce pa, no classes. O diba, saya, nakamiti tayo lahat. Salamat po, Mayor. Ayan, ganyan tayo. Masarap naman talaga mag-rest. Eh, yan din naman ang gusto ng Diyos. Magkaroon tayo ng kapahingahan. Tinuro ko na sa inyo, 6 na araw kayong gagawa. Ang isa ay para sa Diyos, para sa Panginoon. At ginagawa natin yung panlinggo. Opo, gusto talaga ng Diyos, may isang araw na titigil ka muna. Para naman, ma-refresh ang katawan mo, ma-rewind ka, manumbalik ang lakas mo. So gusto talaga ng Diyos yan. When we listen to the words of God, we will experience God's rest. Tingnan natin, Hebrews chapter 3, verse 14. Pakinggan niyo ito ha. Dito ako dinidebate ng mga Sabadista. Gusto nila magsabado ako eh. No? Kasi yun daw yung
araw ng Sabat. Totoo naman, Sabado. Tingnan natin, ang sabi. So we see that they could not enter because of unbelief. Hindi sila nakapasok sa Sabat. Yung palang Sabat na yun, pinapasukan. Ano kaya yun? Ano po? The Israelites missed the promised land. It is the rest because it is the promise of God. Iyon yung kapahingahan nila na titigil na sila sa paglalakbay, titigil na sila sa pagtutolda, meron na silang permanent residence, doon na lang pagyayamanin ng kanilang pamilya, doon na pagyayamanin ng kanilang paglago sa lugar ng Israel. O yung pupuntahan nila. Allah, di sila nakapasok. Paikot-ikot pa rin sila within 40 years. Ikot dito, ikot doon. Ganun pa rin ang buhay. Inuubos lang ng Panginoon na mga matay yung mga hindi na nampalataya. So, tumagal ng tumagal. Hindi sila nakapasok sa rest. So, the Israelites means the promised land to rest because of persistent unbelief and disobedience. Those who trust and obey God already find peace in His presence and the hope of His eternal promises. Pastor, tayo po nakapasok na sa rest of God? Yes. You already entered. Why? Because you are now at peace with God. Nagsimula na ang kapayapaan sa puso mo. Tingnan natin. Hebrews chapter 4 verse 10. Ikaw yung taong tumigil na sa sariling pagsisikap mo para makapasok sa presensya ng Diyos. Sa Hebrews chapter 4 verse 10. For he that is entered, nakapasok na, hindi pa? O entered, may ed na. He that is entered into his rest, he also, siya rin yun, had ceased, tumigil from his own works. Tumigil na tayo doon sa sarili nating gawa na gusto nating makarating ng Diyos na hindi kinikilala ng Diyos. Bakit? Sarili nating gawa eh. Alin gawa ang tinanggap natin? Yung ginawa ni Kristo na sinampalatayanan natin. We cease from our own works and enter the relationship with God and enter into His rest. Meron na tayong kapayapaan sa puso. Wala ng trouble of salvation. Wala ng sting of death, eternal death. Kasi nakapasok na tayo sa kapayapaan kasama ng Panginoon. He that is entered into His rest, he also had ceased from his own works as God did from His. It means, tayong mga nakakilala sa Panginoon, nakapasok na tayo sa kapahingahang inihanda ni Kristo. Dahil si Kristo mismo ang Panginoon ng Sabat. Panginoon ng pahinga. So, these are the benefits of listening to the words of God na napakahalaga na dapat nating ginagawa. So, the benefits are, we can maintain our close relationship to Him. We can avoid the danger of unbelief. We can avoid ignorance and doubts. We can encourage one another. And the last one is, we will experience God's rest.
Still, if we want to learn the words of the Lord, keep on listening. Tumayo po tayong lahat, tayo po'y manalangin. Habang lahat ng uloy na kayuko, lahat ng matay na patakit, magbulay-bulay po tayo sa Panginoon Diyos. Padal na Diyos, at dakila po namin Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, patuloy mo po kami tulungan na makinig sa iyo, Panginoon. Sundin ang mga salita mo, Panginoon. Sapagkat dito kami makatatagpo ng kapahingahan. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Kung sa sandaling ito, hindi mo pa nakikilala ang Panginoon. The Lord speaks to you today, and He said, harden not your heart. If you want to receive the Lord this morning, sumunod ka lang sa panalangin ito. Panginoong Diyos, sumunod ka sa iyong sarili. Pinaamin ko po na ako ay makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Sumasampalataya ako sa iyong anak na si Jesus. Tinatanggap ko siya sa aking puso at sa aking buhay. Panginoon, ibilang mo po ako sa iyong mga anak. Salamat po. Amen. Amen. Kung yan ang iyong naging panalangin, pagpalain ka ng Diyos. Salamat sa umagang ito, sa kanyang mga salita. Kung ikaw ay kumilala sa Panginoon, pagpalain ka, patuloy kang makinig sa kanyang mga salita. Parang salamat po sa iyong pagtuturo sa umagang ito. Salamat sa iyong patnubay sa amin. Salamat po sa mga salitang ito. Naway magamit patuloy namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po sa iyong biyaya at binabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasalamat sa umagang ito. At mula doon sa makapag-iingat sa atin mula sa pagkatisod, ingatan tayo ng Diyos, paliwanagin ang kanyang mukha sa atin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you all. At mamaya po ay practice na lamang ang ating mga sasali sa Talent Festival. 2 o'clock po, magsisimula na yung mga young people, At kung gusto nyo pong makijoin, ay balik po kayo. Magsasampurado po tayo mamaya, The lights, pakiano na lang po yung mga kailangan. Para tuloy-tuloy na po tayo mamaya hapon. God bless you all. Ingat po tayo mga kapatid. At habang tila pang wala na ay makakalagpas na tayo doon sa pagkabasa. God bless po sa bawat isa sa atin. Men, ingat po tayo sa ating pag-uwi, tapos na po ang ating gawain. Mamaya po, mauna po yung adult para hindi sila masyadong matagal mag-antay. 2:00 nila. Thank you po.